lamang ako dumudulog. Ang topic ko raw po sa inyo ay message sent. Sabi ko, okay, take tayo ngayon. Balik tayo ngayon sa time ng kapanahunan ng cellphone. Okay, gamitin natin yung language ng cellphone para makabalik tayo sa ating tema. Ang tema ay message sent. Okay. Dalawa lang. Kapag nag-send ka ng message, meron kang messenger at saka itself yung message. Dalawa, no? Messenger and the message. Okay. Ang messenger minsan, pag nagbabasa ka ng cellphone, may mga messenger na medyo masungit, no? May medyo galit, may medyo in love, no? Yung mga medyo in love. May mga nagsisend ng message na yung mga post messages, no? Marami. Minsan nakaka-receive ka ng mga message na yung nanalo ka ng 600,000 pesos or 650,000 pesos. Marami kang mga spam messages. Maraming klaseng messages, no? Ang nagsisend naman, kung spam yung message, ang sender ay fake, spam, manloloko, no? Pag ang message naman ay about sa love messages, ang message mo ay ang messenger ay in love, no? Yung mga hindi nakakatulog sa gabi, yung mga my girlfriend, my boyfriend, o yung mga in love sa kanilang asawa, in love sa kanilang mga mahal sa buhay, no? Mga in love yung messages, no? I love you, sweetheart, no? I love you, honey pie, sweetie pie, cutie pie, tinapay, no? mga in love yung mga nagsisend ng message, no? May mga message naman nakakababa ng loob, no? Ang kapal ng mukha mo, ang taba mo na, ang pangit mo, nakakababa ng loob. Yung mga nagsisend ng message naman, yung mga insecure. No? Pag insecure yung nag-send ng message, ang marireceive mo ay mga insecurities na messages. Ang taba mo, ang pangit mo, ang kulot mo, ang pango mo, no? Ang nakaka-receive naman, nakakababa ng loob, no? Depende sa nagpapadala ng mensahe ang nare-receive mong message. Now, sometimes, pag nag-send ka ng message, ang nakalagay sa cellphone mo ay message not sent. Anong dahilan kapag message not sent? Okay. Alam nyo, either wala kang load or walang network. Dalawa lang, wala kang signal, walang network, or wala kang load. Now, kaya sira ang cellphone mo, kailangan na palitan yung cellphone mo dahil sira-sira na. Okay, message not sent. Wala kang load, wala kang signal. Okay. Sa buhay Kristiyano, sabi ng isang magaling na author, sa buhay Kristiyano, dalawa lang. Kapag hindi na napaparating sa Diyos, kapag hindi na nakakarating sa Diyos ang message na sa'yo, dalawa lang. Either wala kang signal or wala kang load. Kapag wala ka ng connection, hindi nakakarating ang message mo, ang message ng Diyos sa'yo. What is this to us? Unang-una, kailangan nating laging may connection sa Diyos. Kasi kapag wala tayong connection sa Diyos, no matter gaano kaganda man ang message na dapat mong ma-receive, hindi makakarating sa iyo ang mensahe ng Diyos kapag wala kang connection sa Diyos. Kapag ako ay walang connection sa Diyos, no matter gaano man kaganda ang mensaheng gustong iparating ng Diyos sa akin, mahihirapan magpadala at magparating ng Diyos ng mensahe sa atin kung ang connection natin sa Kanya. Nakakakita na ba kayo ng gripo? Gripo. Okay. Kapag isinasara mo ang gripo, anong mangyayari? Walang tubig. Kapag bubuksan mo ang gripo, anong mangyayari? May tubig. O, ulitin ko. Kapag isasara, kapag bubuksan, merong, that is, kung may tubig yung source. Kung walang tubig ang source, kahit bubuksan mo, walang lalabas na tubig. Okay, this is it. When we are connected with God, and God is connected with us, isa lang, may message na. Okay. If God is connected with us, and we are connected with God, this is it. No matter what we do,
no matter who we are, and no matter what we are, God's blessing will just flow out to us. Do you believe that? Nung bago pa ang charismatic noon, I can remember Pachem before. Nung bago pang charismatic, when Father Polinar is trying to tell us, do you believe this? Amen! Lakas pa ng amen, no? Tapos, lakas ng amen. No, when was that? That is way back 20 years ago. No, way back 20 years ago. Now, may pumunta dito na napadala ng Roma, nag-observe sa charismatic sa Pilipinas. That was 20 years ago. Ang sabi niya, you know, ang charismatic sa Pilipinas is alive. Ang charismatic sa Pilipinas is always alive. People are crying when they sing. Na-impress siya, sabi niya, wow. Sabi niya, it is not fake anyway. Hindi naman fake yung kanilang pag-iyak. After how many years bumalik siya dito sa Pilipinas? Same charismatic, no? Nag-observe siya. At ang kanyang reaction is this, something is wrong. Something has changed. Tanong sa kanya, what happened there? Sabi niya, I cannot feel the same feeling I have before when I was here. Sabi niya, para nagbabago yung pakiramdam ko. Noon nung nandito ako, ang saya ko. At nararamdaman ko yung emosyon ng mga tao. Nararamdaman ko yung feeling ng mga tao sa kanilang pagkanta. Now that I'm here, parang may nagbago. When was that? When was that? That is 20 years ago. Now, the same question is this. May nagbago ba? Bago pumasok ng seminary, pagpasok ko ng seminary, may naiwan akong more than 2,000 members of a charismatic community. Kasi bago ako pumasok ng seminary, I was then a charismatic before. Kaya pumasok ako ng Passion because I like charismatic community. Nung pumasok ako, pag-uwi ko dun sa amin, nagulat ako after 3 years of that more than 2,000 members of that charismatic community. Pagbalik ko, hindi na umabot ng 50. Wala nang 50 yung community. Naugkaubusan na. Sabi ko sa kanila, oh, what happened? What happened to you? Sabi nila, klaro ang mensahe nila sa akin. Kasi po, noong dati, kapag kumakanta, nararamdaman yung kanta. Kapag sumasayaw, nararamdaman yung sayaw. Kapag nagdadasal, nararamdaman yung dasal. Ngayon, what happened? Kapag nagdadasal, parang wala na. Nagiging obligasyon na lang ang pagdadasal. Nagiging obligasyon na lang ang pagsasayaw. Nagiging obligasyon na lang ang pagkanta. At hindi na nararamdaman ang sayaw. Hindi na nararamdaman ang dasal. At hindi na nararamdaman ang kanta. Kaya pagpunta sa charismatic community, no. Kaya pagpunta ng charismatic community, pagod na pagod, no? Pagod na pagod. Whenever we got to be in the charismatic community, in a community, gusto nating lumakas tayo, no? Lumakas tayo. Walang gustong pumunta ng charismatic community or ng community o ng prayer meeting na pag-uwi mo, gusto mong lupay-pay ka, no? Pagpunta ng charismatic community, pagod na pagod, no? Nakayuko, sobrang pagod. And we expect that whenever we come out of that charismatic community, gusto nating lumakas tayo at magkaroon ng lakas. Nung pagbasag ng community, nakaganyan. Paglabas ng community, dapat nakaganyan. Wow, I am so blessed today. Paglabas, lalo nakaganyan. You know what? The problem is, nagiging responsibilidad na lang ang pagpunta natin sa community. Nagiging obligasyon na lang. And we do not feel anymore the real presence of God within the community. Sabi ng isang bata, nung magsimba siya, Mami, I wanna go to church. Gusto kong magsimba. Nung magsimba yung bata, pagpasok niya sa simbahan, pag-upo sa kanan, masimangot yung kanan niya. Pagtingin niya sa kaliwa niya, simangot din. Pagtingin niya sa harap niya, kasimangot din. Pagtingin niya sa likod niya, nakasimangot din. Next Sunday, sabi ng mami niya, Nak, di ba last time in-invite mo ako magsimba tayo? Now I'm gonna invite you to go to church. Gusto kong magsimba ulit tayo. Sabi ng bata, Mami, I don't wanna go to church anymore. Ayoko nang magsimba. Sabi ng nanay niya, bakit nak? Because in the church, there were lots of monsters.
Sabi ng bata, kasi mami, sa simbahan, ang daming monster. What about that, nak? Nung tumingin ako sa kanan, nakasimangot. Monster. Tumingin ako sa kaliwa, nakasimangot. Monster. Tumingin ako sa harap, nakasimangot. Monster. Mami, I don't wanna go to church anymore. I don't wanna see monsters anymore. Saan kayo makakahanap ng monster? Do you wanna know where? Do you wanna know where? Sa simbahan. Maraming monster sa simbahan. Alam niyo yung mga nanay, pagpasok, may bagong nagsisimba at kasisimba lang, kakapasok ng simbahan, gusto na sanang magsimba. Nung pumasok, psst! Psst! Sabi na pumasok sa simbahan, ano po? Psst! Ibig na gustuhin sanang magsimba, next time, ayaw nang magsimba. Because there were lots of monsters in the church. Napakaraming monsters sa simbahan. May kaibigan akong pare, alam mo naman kasi pag mga Franciscan, naglalakad sa alam mo yung katsa? Alam mo yung katsa, yung sinusuot nilang katsa? Magmisa siya sa malaking subdivision sa Mandaluyong. Pagpunta niya doon, palibasa katsa lang at katsinelas. Sabi niya, Miss, anong oras yung misa? Sabi ng babae, 11 o'clock. Wala na, hindi na siya pinansin. Tapos may pumasok na maganda yung suot, tapos nakakurbata. Ang sabi ng doon sa harap, "Uy, pasok ka sir, pasok ka sa loob at magsisimula na ang misa." Siya, hindi mo lang siya pinapasok. Ang ginawa niya, umupo sa gilid, nakakatsa lang, umupo sa gilid at nakaupo. Nung dumating na yung nag-invite sa kanya, sabi nag-invite, "Father, pumasok ka po." At ang sabi ng, "Pare ka pala." My dear friends, I must tell you, mauubusan tayo ng member sa simbahan natin kung lahat tayong monster. Kaya ang sabi ni Pope Francis, simple lang ang sabi ni Pope Francis, huwag kayong mahiyang maging mabait. Huwag kayong mahiyang magiging mabuti. At huwag kayong mahiyang magiging malumanay. God's message is this. God's message is this. Una, loving God. Pangalawa, loving our fellow being. At sa simbahan, mga kapatid, tandaan mo, yung katabi mo ay kapitbahay mo, fellow being mo. Yung kaharap mo, fellow being mo. Simpleng ngiti lang. Kaya ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta, the best apostolate is an apostolate of smile. Sabi ni Mother Teresa of Calcutta, the best apostolate is an apostolate of smile. Pagpasok mo naman sa simbahan at kapag may nakita ka, allow that best smile to come out. The best smile to come out. Walang bayad yan, mga kapatid. Simbahan. Alam mo sa ibang religion, bakit parami ng parami sila? Pagpasok nila, yung mga pastors nila, andyan nakapila ang mga pastors nila. Tuloy sister, tuloy brother, welcome. Dito upo ka, dito dyan upo ka. Tayo pag may pumasok, lupay-pay, ang daming problema, gustong pumasok sa community at luhaan. Wala man nang nag-welcome. Pagtingin sa kanan, nakasimangot. Balik si nanay. At next time, ayoko na ulit pumasok doon. Ang daming JJ monster. Simple lang, mga kapatid. Sabi ni Mother Teresa of Calcutta, your best apostolate is your smile. Ang smile mo, walang bayad yan. Malay mo, kapatid mo, napakaraming problema. Nung ngumiti sa'yo, nakaganyan ka, bungi-bungi, ngipin mo, tuwa siya. Pag uwi niya, alam mo na, nung katabi ko, angel. Bungi-bungi nga lang ngipin, pero napakabait niya. Pero pag lagi ka nakasimangot, pag nakita ka ng katabi mo, ang impression sa'yo, ang sungit. My dear friends, walang nagsasabing mahal ko ang Diyos, ngunit hindi ko mahal ang aking kapwa. Sabayan.
pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay kasing halaga. Kung nakaharap ka sa sakramento sa table, sa banal na sakramento sa Diyos, huwag mo rin kalimutan na ang katabi mo ay sakramento din ng Diyos. Huwag mong kalimutan lagi yan. At huwag nating kalimutan lagi yan. Ang Diyos, kung ang Diyos ay mabuti, maging mabuti rin tayo sa kapwa natin. Now, ikaw mismo ay messenger. Ako, ikaw, at tayong lahat, tayo mismo ay messenger. Ang pinakatanong ngayon mga kapatid, anong klaseng messenger ka? Anong klaseng messenger ka? Ikaw ba ay messenger na masungit? Ikaw ba ay messenger na palangiti? Ikaw ba ay messenger na mapagmahal? Ikaw ba ay messenger na maunawain? Kaya ang message lagi ni Pope Francis, lagi ang message ni Pope Francis sa ating lahat, mercy and compassion. Mercy and compassion. Pagmamahal, pag-unawa, pag-aruga, pag-intindi, pagpapatawad. Yan ang laging message ni Pope Francis sa bawat isa sa atin. Mercy and compassion. Huwag ninyong kalimutan mga kapatid. Huwag ninyong kalimutan lagi yan. Mahalaga, we praise God, we honor God, we glorify God. That is very important. Ngunit huwag din natin kalimutan that we shall honor our brothers and sisters with us. Mahalaga, no? Yung pagdating ng kasama mo, simpleng tap man lang, oh sister, parang nakasimangot ka, may problema ka ba? Alam mo, simpleng tap lang. Sabi ng kapatid, bakit ba nila may problema ako? Problema ako. Problema nga ako, bakit mo nalaman? Simpleng tap lang. A simple tap would do. Ngunit pagpasok ng kapatid mo, alam mong maraming problema, wala man lang pumapansin, walang carry. Pag upo niyan, pag uwi, hindi na babalik yan. Hindi ka na babalikan yan. I must tell you. My dear friends, pag uwi ko sa amin, sabi ko lagi sa mga pinagmimisahan ko, huwag nating kalimutan lagi ang mensahe ng pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Yun naman ang message ng Diyos sa atin. The only message that God has for us and to us is this: mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang kapwa. At ang pagmamahal sa Diyos ay kasing halaga ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Now, kapag nakatanggap ka ng message at pagbasa mo ng message, lalo na sa mga in love, lalo na sa mga girlfriend, sa mga boyfriend, o sa mga may asawa, yung in love sa kanilang asawa, pag nakatanggap sila ng message, nakalagay doon, Han, or kaya sweetie pie. Wow! Galing sa sweetheart ko. Inspired yan. Hindi pa nabubuksan, alam niya na, wow! Inspiring to. Inspiring yung message na to. Galing sa mahal ko. Ganon din mga kapatid. Kung ang Diyos ba ang nagpapadala ng mensahe, kinikilig pa rin ba tayo? Promise? Sure? Promise yan, ha? Sure yan. Amen yan, ha? Okay. Pag nakaka-receive tayo ng mensahe mula sa mga mahal natin sa buhay, kinikilig tayo. Ngayon, kapag ang Diyos ang nagpapadala ng mensahe, sana ganun din mga kapatid, kinikilig pa rin tayo. Because surely, God's message is always the message of love. God's message is always the message of love. But the question is, ito ang pinakamagandang tanong, sabi ni Pope Francis, ito ang pinakamagandang tanong. Kung ang Diyos ay pag-ibig, kung ang Diyos ay nagmamahal, nararamdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Okay? Sure kayo? Amen. yung iba ang ganda ng ngiti, no? yung iba naman ang ganda, no? Nararamdaman ko ba ang mensahe ng Panginoon, no? Iba yung naririnig lang natin ang pag-ibig ng Diyos. Iba yung nararamdaman natin. You know what, my dear friends? Habang lalo nating nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, lalo tayong natutong magmahal.
Ang mga taong nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay ang mga taong madaling magmahal. Iba yung sinasabi ng mga pare sa inyo, ang Diyos ay mapagmahal. Okay, Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay maunawain. Okay, ang Diyos ay maunawain. The best question, the big message is this. Kung ang Diyos ay mapagmahal, naranasan mo na bang mahalin at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos? God's message is clear because God's message to us is the message of love. And He challenged us to love, no? Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mga kapatid, ang pagiging pare ko ay hindi dahil buwede ako sa pagiging pare ko. Dahil kapag binabalikan ko yung mga ginagawa ko, minsan nahihiya ako sa Diyos. And ngingiti lang ako at sasabihin ko sa Kanya, Panginoon, nakakahiya man sa'yo at nakakahiya mang aminin nahihiya ako sa'yo, pero talaga nakakahiya ako sa harap mo. Ngunit hindi ko alam bakit mo ako piniling magiging pare sa kabila ng pagiging walang hiya ko. Pagiging walang hiya ko. Minsan ang ginagawa ko, iiyak na lang ako ng iiyak at sinasabi ko, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pag-unawa mo, salamat sa pagmamahal mo, na sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat ko, ay tinawag mo pa rin ako. Mga kapatid, siguro kung binabalikan ko at binabalik-balikan ko kung bakit ako nagiging pare, malibang call talaga natin, iba't iba naman tayo ng panawagan, no? Tinawag ka upang mag-asawa, maging single blessed, maging pare, marami tayong iba't ibang klaseng panawagan. Siguro malibang tinawag talaga ako upang magiging pare. Pangalawa, nagiging pare ako dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa akin, sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa akin. And nararanasan ko talaga yung pag-ibig ng Diyos sa akin, yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Sana kayo rin, sa kabila ng lahat ng maging sino ka man. Kaya sikat sa atin yung mga kantang huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Maging sino ka man at maging ano ka man. Simple lang ang mensahe ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang kahapon mo, ano ka man ngayon, at ano ka man bukas, lagi mong tandaan mga kapatid, simple lang ang message ng Panginoon na gustong iparating sa atin. Mahal na mahal ka niya.